Sa isang alternatibong mundo na banta ng Panginoon ng demonyo at ng kanyang mga tauhan, may isang pangkat na tinatawag na Heroes Party, na nagpa siyang labanan at talunin ang Demon King at ang kanyang mga general. Ang pinuno ng pangkat na si Yuga, ay tinanong ang kanyang mga kaibigan kung sigurado sila sa desisyon na ito, dahil hindi na sila makakabalik pa. Lahat ng tatlo ay nagpatunay na handa na silang lumaban, kahit na ito ay magdulot ng kanilang kamatayan. Sinabi ng mage ng pangkat kay Yuga na huwag siyang mag-alala, dahil sinasaliksik niya ang bawat isa sa mga general ng mga demonyo at naniniwala na mananalo sila kung susundin nila ang plano. Ngayon ay ngumiti si Yuga, at naghanda silang pumasok sa kastilyo para sa huling bahagi ng kanilang misyon laban sa Demon Lord. Sandali pa lamang silang nakapasok sa pangunahing pintuan, ngunit masama ang kanilang kapalaran dahil ang kanilang unang kalaban ay si Yuki, ang punong general ng Demon King. Sinabi ni Yuki na naghihintay na siya sa kanila at ipinahayag na kung gusto nilang makalapit sa Demon King, kailangan nilang talunin muna siya. Idinagdag pa niya na walang sino man sa kanila ang may lakas para gawin iyon, ngunit galit na ang mage, inatake niya ito gamit ang isang fireball na itinapon sa mukha ni Yuki. Tinapik lang ito ni Yuki na parang langaw lamang, at binanggit na bagamat alam niyang mahina ang Heroes Party, hindi niya inakala na ang kanilang mga fireball ay maaaring harangin ng mga pangkaraniwang depensibong spell. Sumugod ang tank ng pangkat para patayin si Yuki, ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap, iniiwasan ni Yuki ang bawat pag-atake bago siya sinipa pabalik ng may sapat na lakas para mapabagsak siya. Agad na gumamit ng mahika ang support priestess na Cecilia, para palakasin si Yuga, na naghanda ng isa sa pinakamalakas na atake mula sa kanyang maalamat na espada na Excalibur. Ngunit hindi man lang umurong ng 1 pulgada si Yuki, binigyan niya ito ng kontra-atake, na lumaban sa lakas ni Yuga at sa huli ay nanalo pa. Isang malakas na madilim na enerhiya ang tumama sa buong pangkat, na nagpahimatay sa kanila. Habang sinusuri ni Yuki ang mga nahimatay na bayani para desisyonan kung ano ang gagawin sa kanila, napansin niya si Celia na nakahiga sa likuran, at napagtanto niya na siya ang eksaktong uri ng babae na gusto niya. Nabigla siya sa boses ng kanyang mga kapwa-general, na tinanong kung dapat nilang patayin ang pangkat para tuluyang maalis ang banta. Isang maliit na berdeng general ang nangasar kay Yuki dahil sa pagtitig nito sa babae, kaya iniba ni Yuki ang usapan, sinasabing iniisip lamang niya ang kinabukasan ng mga bayani. Iminungkahi ng isang general na walang ulo na tapusin na ang mga bayani, ngunit nagpa siya si Yuki na mas mabuting itapon na lamang sila palabas ng kastilyo. Iniutos niya sa mga general na dalhin ang mga mahihinang nilalang palabas, at iwan malapit sa isang nayon na hindi kalayuan. Sinunod ng 3 general ang kanyang mga utos, bagamat binalaan siya ng berdeng general na mapapahamak siya sa Demon King dahil dito. Sinabi ni Yuki na huwag muna silang mag-alala tungkol sa Demon King at tinignan ulit si Celia, tahimik na nagpaalam sa kanya habang ito ay dinadala palayo. Sa paglipas ng 1 buwan, paulit-ulit na sinubukan ng Heroes Party na salakayin ang kastilyo, ngunit madali lang silang tinalo ni Yuki at itinapon sila palabas sa kaharian ng mga demonyo. Ngunit isang araw, tinawag ng Demon King si Yuki sa kanyang korte na kasama ang kanyang ministro, tinanong kung bakit hindi pa pinapatay ni Yuki ang mga bayani. Kinutya ng ministro si Yuki, sinasabing napakahina ng Heroes Party para talunin ng isang tulad niya. Tumawa ang buong korte, ngunit ibinaba ni Yuki ang kanyang ulo at walang sinabing salita, at nang nagsalita ang Demon King ay tumahimik ang lahat sa buong silid. Binalaan niya si Yuki na kung mabubuhay pa ang Heroes Party sa susunod nilang pagtatangka, ibibigay na niya sa mga tauhan ni Yuki ang gawain na harapin sila. Iniisip ni Yuki ang kanyang mga kasama at nagpasya na hindi niya hahayaan na mangyari iyon, at ipinangako niya sa Demon King na sa susunod na pagsugod ng Heroes Party sa kastilyo, hindi na sila makakabangon pa para makita ang susunod na araw. Bumalik siya sa kanyang kwarto, humiga sa kanyang kama at nag-iisip kung paano niya matatapos ang laban para sa huli nilang pagkikita. Alam niyang walang pag-asa ang kanyang mga tauhan laban sa mga bayani, na may sapat na lakas para talunin pa ang sariling Demon King. Tanging ang kanyang napakalakas na kasanayan at lakas na kapangyarihan lang ang makakatalo sa kanila, at pagkalipas ng ilang linggo, pumasok muli ang Heroes Party sa kastilyo. Sa pagkakataong ito, determinado si Yuki na tapusin na ang lahat, at sinabi niya kay Yuga na dapat siyang matuto sa kanyang mga pagkakamali, at itigil na ang pag-abala sa kanya tuwing linggo para lamang talunin siya. Agad na sumugod si Yuga kasama si Raven, ang pulang buhok na tank, at binalot nila si Yuki para ilunsad ang kanilang inihanda na atake mula sa 2 direksyon. Ngunit mas mabilis si Yuki at nahulaan niya ang kanilang galaw, iniwasan ang kanilang mga atake,
at binigyan sila ng kontra-atake gamit ang isang malakas na Magic Blast na nagpabalik sa kanila. Akala ng dalawa na tapos na si Yuki, ngunit hindi sila binigyan ng panahon para makabawi, at binigyan sila ng pangalawang Magic Blast na direktang tumama sa kanila at tumilapon silang dalawa sa isang pader. Agad na tumakbo si Celia para gamutin ang dalawa at suriin kung ayos lang sila. Si Mika ay nanatili para pigilan si Yuki, at bigyan ng oras si Celia na gamutin sina Hyuga at Raven. Agad niyang pinakawalan ang kanyang magic spell, na madaling pinigilan ni Yuki, ngunit binitawan din niya ang isang malaking apoy na may pagkaantala sa pagsabog, at nagulat si Yuki nang sumabog ito sa kanyang harapan. Gayunpaman, dahil sa kanyang sobrang lakas, halos walang epekto sa kanya ang pagsabog. Iniisip niya kung paano naging napakalakas ang isang simpleng general, ngunit gumana ang kanyang plano, nakakuha ng sapat na oras si Celia para gamutin ang dalawang lalaki hanggang sa makabangon silang muli. Tumawa si Yuki at sinabing walang magbabago kahit ilang beses pa silang maglaban. Ngunit hindi interesado si Hyuga na makipag-usap, kinuha niya ang kanyang espada, tinipon ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa lumiwanag ito, at sumugod siya kay Yuki para sa huling atake. Nang mawala ang usok, narinig muli ang boses ni Yuki na tinatanong kung naniniwala na sila na hindi nila siya matatalo kahit anong gawin nila. Lumayo si Hyuga, handang harapin ang anumang atake, at sinabi kay Yuki na wala silang pagpipilian, kailangan nilang talunin ang Demon King kahit anong mangyari. Sa kanilang pagkabigla, inalok ni Yuki na payagan silang makapunta sa susunod na silid kung iiwan nila si Celia pansamantala. Tumanggi si Hyuga, ayaw niyang iwanan ang isang kasama, ngunit ipinaliwanag ni Mika na ito ay pagpili sa pagitan ng kaligtasan ng isang babae at ng buhay ng milyon-milyong tao. Hindi pa rin sigurado si Hyuga, ngunit nagsalita si Celia mula sa likuran at sinabing umalis na sila nang wala siya. Ang mga bayani ay nangakong babalik para sa kanya pagkatapos nilang tapusin ang Demon King, bago sila pumasok sa pintuan patungo sa susunod na silid. Sa kabilang banda, naiilang si Yuki na magkasama sila ni Celia at tinanong kung kumusta siya. Nanatiling alerto si Celia at sinabing kahit na alam niyang wala siyang pag-asa laban sa kanya, lalaban siya hanggang sa huli. Binitawan niya ang isang Magic Blast kay Yuki, ngunit hinarang ito ng demonyo at sinabing tumahimik siya, dahil hindi niya plano na masaktan siya. Ngayon ay nalilito si Celia, at tinanong kung bakit siya pinaiwan. Nilabas ang kanyang lakas ng loob, inamin ni Yuki na minamahal na niya ito mula pa noong una niya itong makita sa kastilyo, at nais niyang gumawa ng pamilya kasama siya. Ito ang kanyang huling inaasahan, napatigil siya at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya nagpaumanhin na lamang siya. Naiintindihan ni Yuki ang ibig sabihin nito at umupo sa lupa, sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Hindi sigurado si Celia kung ito ba ay isang patibong para mawala ang kanyang pagdepensa, at sinabing ang mga demonyo ay dapat na walang puso. Ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya isang tunay na demonyo, isa siyang tao sa kanyang orihinal na mundo, ngunit muling isinilang bilang isang demonyo na naglilingkod sa Demon King. Sinabi niya na hindi siya matatalo ng mga bayani dahil sobrang lakas niya at mas malakas siya kaysa sa halos lahat ng nilalang sa mundong ito. Idinagdag pa niya na pinapayagan lamang siyang umalis ng kastilyo para salakayin ang mga nayo ng mga tao, na kinaiinisan niya dahil nararamdaman pa rin niyang siya ay isang tao. Tinanong ni Celia kung bakit hindi niya pinapatay ang Demon King para magawa na niya ang gusto niya. Sumagot si Yuki na kahit kayang niyang patayin ang Demon King anumang oras, gagawin siyang susunod na Demon King, na isang posisyon na ayaw niyang tanggapin. Iminungkahi ni Celia na talikuran na niya ang kanyang buhay bilang demonyo at bumalik na mamuhay kasama ng mga tao, at nakaramdam ng pag-asa si Yuki at nagpa siyang tanggapin ang kanyang alok. Noong araw na iyon, tinalo ng Heroes Party ang Demon King, at isang malaking pagdiriwang ang ginanap sa kabisera ng hari, kung saan binigyang pugay ng hari ang mga bayaning nagligtas sa bansa mula sa kadiliman. Sinubaybayan ito ni Yuki mula sa malayo, bago niya putulin ang kanyang mga sungay para magmukhang tao, pagkatapos ay bumili ng karaniwang damit at pumunta sa Adventurers Guild. Natagpuan niya ang guild na walang tao maliban sa isang masungit na tagapangasiwa sa harap ng mesa, at masiglang tinanong ni Yuki kung pwede siyang sumali sa guild. Ang tagapangasiwa na si Crayman ay napabuntong hininga sa pagkabigat ng kanyang loob, dahil ang lahat ay may pahinga para sa pagdiriwang ng tagumpay, ngunit siya ang napili na magtrabaho. Inirehistro niya si Yuki bilang isang adventurer, binigyan siya ng kanyang card, at binalaan na huwag itong mawawala dahil mahirap kumuha ng bago. Sa paglipas ng ilang linggo, masipag na nagtrabaho si Yuki, natatapos ang isang quest pagkatapos ng isa.
Siya ang naging pinakamabilis na adventurer na umangat sa ranggo, mula F hanggang D rank sa loob lamang ng ilang linggo. Pinag-uusapan siya sa guild, at kahit si Crayman ay tinawag siya para tanungin kung paano niya nagagawa ang mabilis na pag-angat bilang isang baguhan. Hindi alam ni Yuki kung ano ang kanyang sasabihin, at ibinigay na lamang ang mga quest na gusto niyang kunin, nang biglang lumitaw si Celia at sinabing kausapin siya ng mag-isa. Dinala niya ito sa kanyang bahay at sinabing umalis na siya sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niya na ngayong patay na ang Demon King, ang mga bansa ay naglalaban para sa kapangyarihan at yaman, at ang ilan ay sinusubukang kunin ang kontrol sa Greenland. Ito ay nangyari matapos ang ilang bansa na sapilitang sakupin ang Venezuela. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga mahahalagang tao mula sa iba't ibang bansa ay sinusubukang kumuha ng mga pinakamalakas na adventurer, kahit na ang mga maharlika ay inalok ang kamay ng kanilang asawa para ikasal sa bayaning si Yuga, umaasang magamit siya bilang isang kasangkapan para sa mga layunin ng militar. Binalaan niya na sa bilis ng pag-angat ni Yuki sa kanyang ranggo, hindi magtatagal bago siya mapansin ng isang bansa para kunin. Ito ay magiging isang sakuna, dahil siya ay katumbas ng isang bomba na sandata para sa mga tao, ngunit nangako si Yuki na magiging tahimik siya at iiwasan na makakuha ng pansin. Sandali pa lamang ay tinawag sila ng ina ni Celia sa kanyang kwarto, at sinabing maraming nakikipagkasunduan sa kanyang anak kabilang na ang mismong bayani. Nagalit si Yuki at nagsimulang magreklamo tungkol sa mga maharlika na parang isang dealer, ngunit sinabi ni Celia na tumahimik siya, at ipinaliwanag na tinanggihan niya ang lahat ng mga alok. Naririnig ito ni Yuki at sinabi sa kanyang ina na tinanggihan na siya dati, kaya magpapatuloy siya bilang isang adventurer hanggang sa makapagbigay na siya ng maayos na buhay para kay Celia. Kapag dumating na ang oras na iyon, muli siyang makipagkasunduan para malaman kung magbabago ang sagot nito, at mukhang nasiyahan ang kanyang ina at umalis na iniwan silang dalawa. Nagpaalam si Yuki at sinabing magkikita silang muli, bago bumalik sa kanyang maliit na tahanan, sabik na hinihintay ang araw na makapiling si Celia. Pagkalipas ng ilang araw ay kumuha si Yuki ng isang misyon, para hulihin ang isang halimaw na umaatake sa mga naninirahan sa nayon ng walang dahilan. Sinabi sa kanya ni Crayman na ang quest ay tatagal ng hindi bababa sa isang linggo, at mukhang mas matagal pa. Ngunit nang makita niya ang halimaw sa kailaliman ng kagubatan, napagtanto niya na mas madali itong harapin kaysa sa kanyang inaasahan. Ang nilalang na mukhang manok at may buntot ng ahas ay paulit-ulit na sumusugod sa kanya, ngunit mas mabilis si Yuki at pinagod lang ito bago tuluyang natapos gamit ang kanyang Thunderbolt attack. Kinuha niya ang mga balahibo ng manok bilang patunay na natapos na ang gawain, nagulat siya na ang gawain ay tumagal lamang ng kalahating araw. Ibig sabihin ay mas mabilis na tataas ang kanyang ranggo kaysa sa inaasahan niya. Bago pa niya maligpit ang kanyang mga gamit, naramdaman niya ang isang presensya sa paligid. Isang kabalyero ang biglang lumabas mula sa mga damo at sinubukang saksakin siya sa lalamunan, ngunit madaling naiwasan ito ni Yuki. Napansin din niya ang isang taong kalapati na lumilipad sa kanyang itaas, sinusubukang kuskusin ang kanyang mga mata, ngunit lumikha si Yuki ng isang defensive spell para pigilan ito. Bago pa siya makapag-isip at malaman kung sino ang umaatake sa kanya, may isang elven fairy ang sumugod. Agad na nakilala ni Yuki ang fairy bilang si Shik, na isa sa kanyang mga dating tauhan. Tinawag niya ang pangalan ni Shik, at ang fairy ay biglang tumigil, nagulat na marinig ang kanyang sariling pangalan. Pagkalipas ng isang saglit, napagtanto ni Shik na ito ang kanilang kapitan, at lumabas ang iba mula sa makakapal na mga palumpong na nalilito. Ipinaliwanag ni Shik na akala niya ay isang adventurer si Yuki na nanghuhuli ng mga demonyo, kaya sila ay umatake. Parehong nagulat sina Harpy at Duke nang makita si Yuki na buhay pa, akala nila ay namatay siya kasama ang Demon King nang mamatay ito at mawala ang imperyo. Sinabi ni Yuki na masaya siyang makita silang maayos, ngunit agad siyang hinarap ni Duke, tinatanong kung saan siya nagpunta matapos niyang iwan sila nang mamatay ang Demon King. Idinagdag pa ni Duke na hinanap nila siya sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita, pagkatapos ay napansin na wala na ang mga sungay at pakpak ni Yuki at mukha na siyang tao. Nalilito si Duke at tinanong kung saan napunta ang kanyang mga sungay at bakit siya nagpapanggap na isang tao. Sinabi ni Yuki na tumahimik siya at sinimulang ipaliwanag, isa na siyang seryosong tao na nag-confess ng pag-ibig sa priestess ng Heroes Party at tinanggihan, kaya ngayon ay nabubuhay na siya bilang isang tao at adventurer. Nalilito ang kanyang mga tauhan kung paano ang dating general ng Demon King ay biglang nabubuhay na parang tao. Sinabi ni Yuki na sarili niyang desisyon iyon, at sinabing maaari silang gumawa ng kanilang sariling desisyon sa mapayapang mundong ito. Lahat ng tatlo ay tumanggi,
sinasabing gusto nilang manatili sa kanya at mabuhay na parang tao, at interesado rin silang makilala ang taong minamahal niya. Sinabi ni Yuki na maging makatotohanan sila, dahil bilang mga demonyo ay wala silang lugar sa mundo ng mga tao. Ngunit iginiit ng tatlo na kung kaya ng kanilang kapitan na magmukhang tao, kaya rin nila. Sumang-ayon si Yuki na payagan silang manatili at dinala sila para makilala si Celia. Nagulat ito nang malaman na pinunit ni Yuki ang mga pakpak ni Harpy, sinisita siya dahil hindi niya naisip kung gaano ito kahirap, kahit na gusto niya silang magmukhang tao. Niyakap ni Harpy si Celia at sinabing mabait ito, at namangha sina Duke at Chick at nagpalakpakan para sa kanya. Pumasok sila sa kanyang mansyon para uminom ng tsaa, at tinanong ni Celia si Duke kung totoo bang mga tauhan ito ni Yuki, at binanggit na hindi sila mukhang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Duke na siya ay isang headless knight, si Harpy ay isang panabong na manok, at si Chick ay isang fairy, at lahat sila ay mga nilalang na katulad ng tao at hindi purong demonyo. Nagulat si Yuki sa dami ng sinasabi ni Duke, dahil hindi naman siya isang marites sa kastilyo noon. Sumagot si Duke na hindi siya masyadong nagsasalita dahil kay Yuki mismo, dahil noong una pa lamang dumating si Yuki bilang kanilang kapitan ay kinaiinisan niya ito. Mula nang muling isinilang si Yuki sa mundong ito, siya ay isang taong tahimik at bihirang makipag-usap sa kanyang mga tauhan, binaliwala pa niya at hindi sinusunod ang mga utos ng kanyang direktang superior na si Zai, na sinabing sayang lamang ang oras kung makikipag-usap siya kay Yuki. Narinig ito ni Duke at nagpa siyang harapin niya ang masungit na bagong kapitan para turuan ito ng tama sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit mas malakas pala si Yuki kaysa sa inaasahan ni Duke, madali siya nitong tinalo, na naging dahilan para igalang niya ang lakas nito. Sinabi ni Celia na malinaw namang mahalaga sa kanila ang kanilang kapitan ngayon, at sumang-ayon si Duke at sinabi niya na silang lahat ay umibig na sa kanilang kapitan, at mahal din sila ni Yuki. Sa ilang sandali pa lamang ay napagtanto ni Yuki na hindi na niya naririnig na naglalaro sina Harpy at Chick. Ngayon ay nag-alala siya, dahil kung malaman ng iba na ipinagtatanggol ni Celia ang mga demonyo, maaari itong magdulot ng malaking problema. Nakita nila si Chick na natutulog sa hita ng ina ni Celia, at ipinaliwanag nito na naglalaro ito sa hardin ngunit napagod at natulog. Agad na humingi ng paumanhin si Yuki, sinasabing kaibigan niya si Chick at hindi alam kung ano ang mali at tama. Ngunit sinabi ng ina na huwag siyang mag-alala dahil mahilig siya sa mga bata, at tinanong ni Yuki kung nakita niya ang batang babae na kasama ni Chick. Sinabi nito na kinuha siya ni Sofia, na ang kanilang katulong at pumasok ng mansyon. Nagmadali silang lahat pabalik, natatakot na baka magpanik o gumawa ng gulo si Harpy kung matakot ito. Sa halip, nakita nila si Harpy na tahimik at maayos ang ugali, nakasuot ng uniforme ng katulong na ibinigay ni Sofia. Ipinakilala ni Sofia ito bilang isang bagong katulong na si Harpy, ngunit ipinaliwanag ni Celia na kaibigan ito ni Yuki. Humingi ng paumanhin si Sofia, sinasabing dapat ay may bagong katulong na magsisimula ngayong araw at nalilito siya. Sinabi ni Yuki kay Harpy na magbihis na siya, ngunit sinabi nito na gusto niyang magtrabaho at tinanong si Sofia kung pwede siyang manatili. Ngumiti si Sofia, at sinabing ipapakita niya sa kanya ang kwarto ng mga katulong mamaya. Pagdating ng gabi, naghanda nang umalis sina Yuki at ang kanyang mga kaibigan. Galit na tumingin ang mga mata ni Chick, at ginagalaw na nagsabi kung gaano kaswerte ang manok na si Harpy na makatira sa malaking mansyon. Sinabi ni Celia na pwede silang bumisita anumang oras, at hinila siya ng kanyang ina sa tabi at sinabing si Celia ay hindi tumigil sa kanyang trabaho at walang pahinga, kaya siguraduhin niyang magpapahinga ito sa susunod na araw, at hiniling na isama siya ni Yuki sa isang date. Kinaumagahan, sabik na naghihintay si Yuki sa sentro ng lungsod para kay Celia. Dumating ito sa isang magandang karwahe na hinila ng 2 manok, pagkatapos ay lumabas na nakasuot ng damit pang mamamayan at may makapal na salamin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Yuki sa kagandahan nito, kinuha ang kanyang kamay at nagsimulang libutin ang lungsod. Bawat maliit na bagay ay nagiging interesado si Celia at tumigil sila sa isang coffee shop, nangangatuwiran na uminom sila ng tsaa doon mamaya. Bumisita sila sa iba't ibang lugar, naglaro ng mga pusa, sumubok ng mga damit, at plano ni Yuki na bumili ng maliit na regalo para sa kanya sa isang tindahan para maalala niya ang araw na ito. Ngunit biglang nagbago ang kanilang kapalaran nang makita nila si Yuga at Nika, na magkasama din at nakasuot ng damit pang masa. Pagkatapos ay tumakbo si Yuga papunta kay Celia at nagsimulang kausapin ito, ganap na binaliwala si Yuki na nakatayo mismo sa tabi niya. Inanyayahan niya si Celia na sumama sa kanya, na ikinainis ni Yuki.
Sa kabutihang palad, sinabi ni Celia na may kasama rin siyang kaibigan ngayong araw. Doon lamang napansin ni Yuga si Yuki, ngunit hindi niya ito binigyang pansin at sinabing pwede rin itong sumama kung gusto niya. Pagkatapos ay hinila niya si Celia papasok ng tindahan ng mga regalo, na iniwan sina Nika at Yuki sa labas. Parehong naiinis sina Nika at Yuki, at sinabi ni Nika na sana ay umibig si Celia sa isang karaniwang tao na tulad niya. Sa sandaling ito ay natuwa si Yuki bago napagtanto na kinukutya nito si Celia at hindi siya, kaya inakala niyang masamang tao si Nika. Samantala, nasa loob pa rin si Yuga at kinakausap si Celia. Naalala ni Yuki na tinanggihan ni Celia ang panliligaw ni Yuga, at sino mang makatwirang tao ay aalis na at iiwan siya, ngunit walang hiya si Yuga at ayaw ring umurong ni Yuki. Pumasok siya sa loob at kumuha ng isang kwintas para kay Celia, at tinanong kung nagustuhan niya ito, at namula si Celia at sinabing maganda ito. Sandali pa lamang ay lumapit si Yuga na may dalang malaking tiyara na gawa sa esmeralda, ipinagmamalaki na ito ang pinakamahal na bagay sa tindahan. Inalis niya ang sombrero ni Celia para ilagay ang tiyara, na naging dahilan para mahulog ang kanyang salamin sa lupa. Agad na nakilala ng mga tao si Celia bilang ang priestess, kasama sina Nika at Yuga na ang mga bayani. Sumiksik ang mga tao sa kanila, iniwan si Yuki, na isang demonyo na hindi alam ng sino mang tao sa labas. Sinubukan niyang makapasok sa mga tao para hanapin si Celia, ngunit nakatagpo niya ang matangkad na mandirigma na si Raven, na napapalibutan ng mga babae. Nagpa siya si Yuki na tulungan ito, inabala ang mga babae, pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Raven at hinila ito papasok ng isang daanan para makatakas. Mga ngatwiran na sana ay umalis na si Yuki ngunit kinausap siya ni Raven. Nagulat siya sa boses ni Raven na parang babae, subalit wala siyang oras para doon. Tinanong siya ni Raven kung pwede silang maging magkaibigan, palagi siyang binabato ng iba dahil sa kanyang boses. Sumang-ayon si Yuki, pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap kay Celia. Madali niyang natagpuan ito na nakasuot pa rin ng damit pangmasa, at tumabi sa isang maliit na batang nawawala sa kanyang ina dahil sa dami ng mga tao. Inalok ni Yuki na tumulong, at magkasama silang naghanap ng ina ng bata. Sinabi niya kay Celia na dapat na siyang umuwi para magpahinga, ngunit tumanggi ito, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Kinaumagahan, nang pumunta si Yuki para bisitahin si Celia, sinalubong siya ng ina nito at sinabing nawalan ng malay si Celia dahil sa pagod matapos ang kaguluhan sa mga tao. Humingi ng paumanhin si Yuki dahil hindi niya ito naalagaan ng maayos, ngunit sinabi ng ina nito na kasalanan iyon ng bayani. Idinagdag pa nito na pumasok pa si Yuga sa kanilang bahay at iginiit na siya na ang mag-aalaga kay Celia, ngunit tinapon siya ni Sofia palabas. Sa kanyang pagkabigla, pinayagan siya nitong makita si Celia, at nang pumasok siya sa kwarto nito ay nakita niya itong nakahiga sa kama. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kaguluhan ng nakaraang araw, at sinabi ni Celia na sana ay isama siya ni Yuki sa labas sa susunod kapag may libreng oras siya. Sobrang tuwa ni Yuki at nagsimulang gumawa ng kalokohan, na ikinatawa ni Celia, ngunit bigla itong nagsimulang umubo at galit na itinapon siya ni Sofia palabas ng kwarto. Sa daan pa uwi, nakatagpo ni Yuki si Raven na humihingi ng payo. Sinabi nito na mayroon siyang babaeng gusto, isang taong laging mabait sa kanya, ngunit natatakot siyang mag-confess dahil sa kanyang boses. Binigyan siya ni Yuki ng mga salitang pagpapalakas ng loob at hinikayat na subukan ito, at nagpasalamat si Raven at naglakad patungo sa bahay ni Celia. Nabigla si Yuki at napagtanto na gusto ni Raven si Celia, dahil binigyan niya lang ng lakas ng loob ang kanyang karibal. Kahit na sinisikap niya na sabihin sa kanyang sarili na hindi agad tinatanggap ni Celia ang sinumang manliligaw, naguguluhan na siya. Naiisip niya ang isang alaala kung saan nanghihina si Celia habang nakikipaglaban sa mga demonyo, at sinalo siya ni Raven na parang sa isang Korean drama, na lalong nagpapabigat ng loob sa kanya. Sa ilang sandali pa lamang ay bumalik si Raven na puno ng kalungkutan. Tinanong siya ni Yuki kung ano ang nangyari, at bulong ni Raven na kahit malakas ang loob niya ay talunan pa rin siya. Habang umaalis si Raven, iniisip ni Yuki kung ano ang sinabi ni Celia kung bakit labis siyang nasaktan. Bumalik siya sa mansyon, ngunit nasa pintuan si Sofia at tinanong kung nakalimutan niya ang isang bagay. Sinabi ni Yuki na sinusuri lang niya ang kalagayan ni Celia, kahit na alam niyang nakakapagtaka ang kanyang sagot dahil kakalabas niya lang doon. Hindi siya pinayagan ni Sofia na pumasok, sinasabing kailangan ni Celia ng pahinga at dapat walang bisita. Ngunit ayaw niyang umuwi nang walang nalalaman, kaya tinanong ni Yuki si Sofia tungkol kay Raven. Sinabi nito na pumunta si Raven para makita si Harpy,
at nabigla si Yuki, hindi niya akalain na magkakagusto ito sa isang demonyo. Sa kanyang pagkamarites, natagpuan niya si Harpy na naglilinis ng hardin at tinanong kung dumating ang matangkad na lalaki na may pulang buhok. Tumango si Harpy para sa kanyang sagot, at tinanong ni Yuki kung ano ang sinabi niya nang mag-confess ito. Diretsong sumagot si Harpy at sinabi niya na hindi sila maaaring magsama, at kahit si Yuki ay nahiya para kay Raven sa pagiging diretso nito, akala niya ay tapos na ang usapan. Sinabi ni Harpy na hindi ganon kadali, ngunit nung tinanong siya ni Yuki na ipaliwanag pa ay umalis ito para magpatuloy sa trabaho, kaya nagpa siya si Yuki na kausapin na lang ito sa susunod na araw. Nang gabing iyon, tinawag ni Yuki sina Shake at Doc para pag-usapan ang nangyari, at tinanong nila kung sino si Raven, at sinabi ni Yuki na siya ang mandirigma mula sa Heroes Party na laging talo sa kanya. Sinabihan ni Doc si Yuki dahil pinayagan niyang makalapit ang isang tao kay Harpy, lalo na't alam niyang mahal niya ito, ngunit sinabi ni Yuki na hindi niya alam na interesado si Raven dito. Sinabi ni Doc na kahit na mabuti ang intensyon ni Raven, maaaring hindi siya payagan ni Harpy na makalapit, dahil ang mga Harpy ay kadalasang hinuli ng mga tao para kunin ang kanilang mga balahibo o ibenta bilang alipin. Ibinahagi niya kung paano niya nailigtas si Harpy mula sa mga tao, na naging dahilan para sumali ito sa hukbo ng mga demonyo. Ngunit sinabi ni Shake na hindi galit si Harpy sa mga tao, at kung ganon man ay hindi ito magiging katulong sa mansyon ni Celia. Sumang-ayon si Yuki at sinabing tama si Doc na mag-alala, ngunit mabuting tao si Raven, at malamang na naramdaman iyon ni Harpy. Kinaumagahan, pumunta si Yuki sa Adventurers Guild para kumuha ng mga quest, ngunit wala doon si Crayman. Kailangan niyang lapitan ang ibang tagapangasiwa, na nakilala siya bilang adventurer na palaging kausap ng Vice Guild Master. Naguluhan si Yuki, hindi niya alam na ang tamad at mukhang pagod na si Crayman ay ang Vice Guild Master. Matapos niyang maintindihan ang nangyari, tinanong niya kung nasaan si Crayman, at hinila siya ng tagapangasiwa papalapit at sinabi na nasa ospital ito. Nag-alala si Yuki at pumunta sa ospital, at nakita niya si Crayman na nakabalot ng mga bendahe at may malubhang pinsala. Tinanong niya kung sino ang umatake sa kanya ng ganon kalubha, at sinabi ni Crayman na tinapakan siya ng kanyang asawa. Nabigla si Yuki at sinimulang abutin ang kanyang telepono para tumawag kay Raffy Tulfo para sa karahasan sa tahanan, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Crayman, kahapon ay ang kanilang anibersaryo ng kasal, at gusto niyang bumili ng espesyal na bagay para sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya makapagpasya kahit na ilang oras na siyang nakatayo, kaya itinapon siya ng mga tauhan ng tindahan ng mga regalo. Umuwi siya ng madaling araw at walang dala, kaya nagalit ang kanyang asawa. Iniisip na nakalimutan niya ang kanilang anibersaryo, kaya naman napunta siya sa ospital. Hindi pa rin makapaniwala si Yuki nang sabihin niya na napakalakas ng asawa ni Crayman, at ipinagmamalaki ni Crayman iyon, at idinagdag na dating A-rank adventurer ang kanyang asawa tulad niya. Tinawag pa sila noon na Invincible Couple of Apathy, ang hindi natatalo na mag-asawang walang pake, ngunit hindi maintindihan ni Yuki kung bakit ito ipinagmamalaki. Inaalok ni Yuki na gamutin kaagad si Crayman gamit ang kanyang mahika, ngunit ayaw nitong tumanggap. Sinabi nito na ito na ang pagkakataon para alagaan siya ng kanyang asawa habang siya ay nagpapagaling, at nabigla si Yuki sa kanyang pag-iisip ngunit sumuko na lang siya. Sa ilang sandali pa lamang ay dumating ang asawa ni Crayman para tignan siya, at lubos na nagulat si Yuki nang makilala itong si Sofia. Natuwa si Crayman nang makita ito at tinawag itong Honey. Ngunit sinipa siya nito sa ulo dahil palagi itong nagrereklamo na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan. Talagang isang Hokage si Crayman, dahil sinubukan pa niyang tingnan ang suot ni Sofia sa ilalim ng kanyang palda, at hindi ito nagalit dahil mag-asawa naman sila. Napahiya naman si Yuki sa kakaibang mag-asawang ito, at pagkalipas ng ilang sandali, hinila niya si Sofia sa tabi para tanungin ang kalagayan ni Celia. Sinabi nito na mas mabuti na ang pakiramdam ni Celia, ngunit hindi pa ito maaaring tumanggap ng mga bisita dahil abala ito sa mga gawain. Napabuntong hininga si Yuki at tinanong si Sofia kung talagang mahalaga ang mga regalo sa mga babae. Natahimik si Sofia at handang patayin si Crayman kung may sinabi itong nakakahiya, ngunit mabilis na nagbago ng paksa si Yuki, ipinaliwanag na gusto niyang bumili ng mas magandang regalo para kay Celia. Sinabi ni Sofia na mahalaga ang damdamin ng nagbibigay, at biniyayaan siya ng swerte habang siya ay umaalis. Sa daan pauwi, nagsimulang mangarap si Yuki tungkol sa pag-aasawa kay Celia, kahit na limitado lamang ang kanyang imahinasyon sa mga nakita niya sa kanyang nakaraang buhay. Dumating siya sa tirahan ng mga kabalyero para tignan si Raven, na patuloy pa rin na walang sigla mula sa pagtanggi sa kanya.
Kahit anong gawin ni Yuki para makausap siya ay hindi ito tumutugon, hanggang sa banggitin niya ang pangalan ni Harpy. Agad na tumayo si Raven at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan ni Harpy, at sinabi ni Yuki na matagal na niya itong kilala, at gusto niyang malaman kung bakit ito nagustuhan ng isang kabalyero. Sinimulan ni Raven ang kanyang kwento, isang araw sa palengke, nakita niyang binabastos ng 3 masasamang tao ang isang katulong at tumulong siya para iligtas ito. Bagaman mapangahas ang mga masasamang tao sa una, sapat na ang makitang mapahamak ang isa para tumakbo sila. Nang malaman ni Raven na ligtas na ang katulong, sinimulan na niyang umalis, ngunit hinila nito ang kanyang balabal para magpasalamat. Sinabi niya na trabaho lamang iyon, at napagtanto niya na ginamit niya ang kanyang tunay na boses. Nahiya si Raven, ngunit sinabi ng katulong na si Harpy, na maganda ang kanyang boses at nainggit pa siya rito. Tumakbo ito pagkatapos noon, at doon pa lamang niya naramdaman ang unang pag-ibig. Inamin niya na nakilala niya ang uniforme ng katulong, kaya naman siya ay pumunta sa mansyon ni Celia. Nagulat si Raven nang malaman na kilala ni Yuki si Celia, at nagsimula namang magkwento si Yuki tungkol sa kung paano niya ito nagustuhan, at nagsikap siyang maging isang matagumpay na adventurer para maging karapat-dapat dito. Lalo pang nalungkot si Raven, iniisip niyang talunan siya dahil hindi niya magawang magsumikap para sa babaeng gusto niya. Sinabi ni Yuki na hindi niya ito kasalanan, nahihirapan si Harpy sa mga lalaki dahil sa mga trauma mula sa nakaraan. Sinabi niya na maaga pa para sumuko, at iminungkahi na pumunta sila sa palengke para simulan ang kanilang hakbang para sa hinaharap. Pumunta sila sa isang tindahan na puno ng mga mag-asawang bumibili ng alahas at mga regalo para sa isa't isa. Kinabahan si Raven at akala niya ay mali ang kanilang pinuntahan, ngunit sinabi ni Yuki na tumahimik na lamang siya. Nakita niya na nandoon pa rin ang kwintas na gusto niyang bilhin para kay Celia noong nakaraang linggo at binili niya ito. Samantala, tumitingin naman si Raven sa iba pang mga bagay, at iminungkahi ni Yuki na bumili siya ng isa na may kulay rosas na balahibo. Hindi sigurado si Raven kung papansinin siya ni Harpy sa kanyang regalo mula sa isang tao na hindi naman siya gaanong kilala, ngunit inulit ni Yuki ang sinabi ni Sofia tungkol sa damdamin ng nagbibigay, at tiniyak na magugustuhan niya ang disenyo. Iniisip ni Raven na magagamit niya ito bilang dahilan para makita muli si Harpy, kaya naman tulad ng isang taong nagmamahal, ginastos niya ang kanyang pera sa isang bagay na hindi niya alam kung magugustuhan ba ito. Gumamit siya ng sulat para makipag-usap sa tindero, na nagulat naman ng kaunti si Yuki. Sa ilang sandali pa lamang ay dumating si Nika, kahit na nakasalamin siya para hindi siya makilala, nakilala niya sina Raven at Yuki, at nakita niya sila kasama si Celia noong ibang araw. Biniro niya sila tungkol sa pagpunta nila sa isang tindahan para sa mga mag-asawa, at sinabi na ayos lang na maging bakla dahil hindi na ito ang dekada 70. Sinabi ni Yuki na tumahimik siya at ipinahayag na bumibili lang sila ng mga regalo para sa mga babaeng kanilang minamahal. Nabuhay ang pagiging marites ni Nika at tinanong kung sino ang nagustuhan ni Raven. Nang hindi ito magsalita ay nagsisi si Nika, dahil kinutya niya kasi ang boses nito at hindi na ito nagsalita sa kanya mula pa noon. Napagtanto ni Yuki na masungit man si Nika, may konsensya naman ito, at inanyayahan niya ang dalawa na magkwento tungkol sa kanilang mga damdamin. Sinabi ni Yuki na hindi siya interesado, ngunit alam ni Raven na mapilit si Nika, parang isang taong humihingi ng mababang presyo kahit hindi naman karapat-dapat. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.